I'm Mylene Jane Lugana from BSBA HR2I. Ang retention ay isa sa mga current issue sa human resource management. Mahalaga para sa mga kumpanya na mapanatili ang kanilang mga empleyado upang maiwasan ang turnover at mapanatiling matatag ang kanilang workforce. Ang pagpapanatili ng mga talentadong empleyado ay isang mahalagang bahagi ng HR strategy upang mapanatili ang tagumpay ng kumpanya. Next is predictive analytics for HR. Ang predictive analytics sa HR is sa mga trending approach as human resource management. Ito ay isang advanced na paraan ng paggamit ng data at statistic upang magbigay ng insight at mag-predict ng mga trends sa larangan ng HR. Sa pamamagitan ng predictive analytics, ang mga kumpanya ay maaaring magawa ng mas mabisang desisyon sa pag-recruit, pag-develop ng talent at iba pang HR functions based sa mga data at projections. Hello everyone, I am Nika Joy Villarta, and one of the current issue of HRM are the quality employee experience. It refers to the challenge of retaining top talent in fast-paced companies where high staff turnover is common. Despite being able to attract top-rated employees, retaining them poses a significant HR challenge. For example po, a corporation operating in multiple countries, the company faces the challenge of maintaining a high-quality employees experience across diverse cultural and geographical contexts. Despite hiring top talent from various backgrounds, the company struggles to retain them to factors such as differences of lack of career development, opportunities, and ineffective communication channels. As a result po, the company experienced frequent turnover, impacting productivity and morale. Good day, my name is Marol Bennett Binudo from BSB HR2I. Sa HRM, mas nagiging estrahiko sa pagpaplano ng workforce para anticipate ang future skills. Need at tiyakin na ang alignment sa organizational goals. Kasama dito ang pag-assess ng kasalukuyang kakayahan ng workforce, pag-identify ng potential skill gaps, at pag-implement ng proactive training programs. Dagdag pa rito, binibigyan din ng HRM ang flexibility sa staffing strategies para mabilis na makapag-adjust sa economic uncertainties o market changes upang mapanatili ang agility at responsiveness ng organization. I'm Sean Matthew Reño Bisa from BSB HR2I. Isa sa current issue na kinakaharap ng human resource management ay managing remote at hybrid workforce, habang mas maraming kumpanya ang nag-a-adapt ng flexible working models at kailangan gawin ng mga HR professional. Ang mga concern tulad dito ng mga productivity and employment engagement at mapamanatili ng company culture at environment. Trends in human resource, ang isang notable na trend ay isang increase sa use of technology sa HR process mula sa AI-powered recruitment. Ako po si Mark Joven Bilidilion, BSBA HR2I. Isa sa mga pangunahing issue na kinakaharap ng HRM ngayon ay ang remote work at flexible work arrangement. Dahil sa paglaganap ng teknolohiya at sa pagdating ng pandemya, maraming kumpanya ang nag-a-adapt ng mga patakaran na nagbibigay sa kanilang mga empleyado ng pagkakataon na magtrabaho mula sa bahay o mula sa ibang lugar na hindi kailangan pang pumunta sa opisina araw-araw. Ang pag-implementa ng ganitong mga arrangement ay nagre-resulta sa pagbabago sa dynamics ng paggawa at nagtutulak ng HRM na baguhin ang kanilang mga patakaran at pamamahagi ng responsibilidad. Lovely from BSB HR2I, and I'll be discussing the issues that tackled in the video reference. So, ang unang-una po dito is the hiring the right people. So, finding and hiring the right people for different jobs can be tough for HR employees. Companies need to write their job, reach out to potential candidates, and choose the best one through the interviews. The second one is the training employees. So HR management find it hard to train a new employee because they need to learn new skills to do their jobs well. Companies must figure out what training is needed, create the training programs, and make sure this program actually help the employees improve. The third one is the managing performance. So HRs and other companies need to keep track of how well their employees are doing, if they are doing good or if they are doing bad. So this involves setting clear goals, giving regular feedback like evaluations, and helping employees get better at their job.
Next is the following the law. So as a HR manager, you need to follow the law, especially the labor law. And there are many laws about how employees should be treated in the companies. The companies must follow this law to avoid legal problem and ensure fair treatment for everyone.